guys, welcome back to my channel LTHP TV. At today's video guys ay magkakaroon tayo ng demo about how to use Maria Technology Visualizer Scanner. So bago ang lahat guys ay kung baguhan ka lang sa aking channel, please subscribe my channel. Click the notification below and click rin sa bell para ma-notify ka lahat ng aking mga video vlog guys. And then please like and share. Ito pong ating page ngayon guys ay bago. So i-announce ko muna ito bago tayo magpatuloy guys. Ay nahack po ang aking account na Local Treasure Hunter PL. Ito pong bagong page na ito guys ay na LTHP Local Treasure Hunter PL. Ito yung vlog site ko guys na itutuloy ko guys kasi nga yung Local Treasure Hunter PL.LTHP yun ang nahack at palaging nahahack hanggang ngayon ay hindi pa na-retrieve ang aking account. So I don't know kung babalik pa ba o hindi. So just to continue my vlog guys, ito ang ating itutuloy. Please like, share, and subscribe. Yun na lang guys. So tuloy na tayo guys sa ating demo o demonstration ng bagong gadget na Maria Technology. Tuloy na tayo guys. So ito po ang ating bagong 3D scanner. So marami kasi nagtatanong sa akin, sir, paano po yan gamitin? Meron po akong nabili niyan sa isang blog site, sa ibang site account. So nagtatanong po ang aking mga followers kung paano ito gamitin. So ito sadya kong ginawa talaga na gawa ng video tutorial. So ayan po, itong bagong Maria 3D scanner, ganito po ang paggamit nito guys sa mga baguhan lang guys. Pero lang yung sa mga marunong na nito guys. So ito ikakabit natin itong kanyang wire. Itong kanyang cable wire ikakabit natin dito sa likuran. Meron po siyang cable socket dyan guys. And then ito namang sa dulo ng ating cable wire ay papunta po sa ating baston o kanyang 3D scanner o sensor. So ikakabit natin dito din sa dulo ang kanyang cable wire. Tapos ilalak natin. Tapos isi-switch on lang natin itong ating device. Ayan po. After na ma-switch yung ating device guys, ay i-on naman natin itong ating laptop. So itong ating monitor guys, maliit lang siya guys, ayan. Para mas medyo handy siya paggamit nito. So isi-set up muna natin siya guys. Para mag-pairing po siya guys kasi Bluetooth po ang kanilang performance mula rito sa ating gadget papuntang monitor. So dito naman sa ating monitor guys ay meron tayong makikita na ka-download na po dito ang ating visualizer future series na ayan, i-click lang po natin ayan po, after na ma-open natin itong ating monitor guys, pupunta tayo ngayon dito sa new file. Ayan. Tapos i-check natin Rover C2, ang transmission niya ay Bluetooth, ground scan, impulse by scan 10. So ito naman po ay COM3 ang kanilang settings guys mula sa ating device. Tapos parallel lang po, itapat natin dito sa parallel. Ayan, just click parallel and then enter. Ayan po guys, makikita nyo dito sa taas, mag-e-X na po siya. Ibig sabihin, ayan, naka-X po, naka-red. So, ibig sabihin, pairing na po sila guys. And then, dito naman sa ating Maria 3D, pakitingnan lang po, ayan. Makita na siya. Ayan po. Kailangan po natin siyang i-down. Gagawin natin new scan. Tapos, press OK. Auto scan or manual scan. Manual scan po tayo. Press OK. And then, pulse mode by 10. Press OK. And then, makikita nyo guys, mapapansin nyo ang baston po gumagalaw. Gumagalaw din po ang ating signal frequency. So, ayan na po. Pwede na po tayong mag-i-scan. Pindutin po natin ang scan. Ayan, nagbabalance na po siya. After balance na po siya guys, pupunta na tayo guys sa isang site o
yung ating i-scanin. So ayan guys, nandito na tayo sa field. So halimbawa lang ito guys kasi demonstration po ito ng how to use Maria technology. So ganito guys, ituro ko sa inyo lahat kung paano natin i-scanin itong lugar. So example lang naman ito, please watch this. So ayan, naka-set up na po ang ating gadget. So ngayon, ilalapag lang po natin o ibababa natin ang ating monitor, makikita naman natin dyan. So ganito naman ang ating starting sa pag-i-scan. Halimbawa guys, dito po ang inyong prospect target o dito po ang my treasure, ibig sabihin. So ngayon, haharap ka ngayon sa north or from north to south po ang inyong posisyon. Pero nakikita nyo dito sa baston, meron siyang sensor, meron po siyang arrow dyan. So kailangan po, kung nakaharap kayo sa north, kailangan po north po lahat ang inyong row. So ito example, nakaharap ako sa north ngayon. Ang prospecting target natin guys, dito sa aking kaliwa from west kasi nakaharap ako sa north. So west is dito sa likuran ko ay south. So gagawa tayo ng line formation. So yung line formation, rows po yan guys. So depende po sa inyo kung ilang rows ang inyong gagamitin. Kada hakbang po ay magpindot tayo ng isa para sa sensor po ng ating baston. Pero ang simula nito guys ay magka-count tayo ng 11 counts dito sa scan bago siya madidetect dyan sa ating monitor. So ito, pipindot na ako ng 11 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. And then, pang 12 guys, ay meron ka nang mapapansin ding detect. I-zoom lang, makita na. Ayan po. Tapos guys, after na napindot mo na yung 11 counts, ngayon tutuloy ka na sa pag-scan guys sa area. Pero kada hakbang nyo po, every 1 foot ay pindot ka dito sa scan ng ating scanner. Ayan po, tingnan nyo ako guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ayan guys, tapos ka na sa first row. So babalik ka ngayon doon sa dinadaanan mo guys. Tandaan mo lang kung saan ka nagsimula. Tapos sideward ka papuntang west doon sa target mo kasi nandyan yung prospecting target. So usog ka dito ng 1 foot din. Tapos yan pangalawang row. So magbibilang ka rin dito ng 10 din papunta doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Ayan, balik ka uli. Pupunta naman tayo sa pangatlong row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. At ito guys, itong tandaan nyo guys, pag gumamit kayo nitong ating 3D scanner, kailangan wag itong bali-balik ta rin. Kung saan po kayo nakaharap, halimbawa lang po sa north, ay kailangan din po gumawa ka ng rows na papunta talagang north na hindi mo pwedeng balik-balik ta rin ito guys. So pang-apat na rows na tayo guys. So tapusin natin itong pang-apat na rows. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So pagkatapos nitong ating scan, pwede mo na itong i-stop dito. Ang stop naman nito, dito ang okay. Press okay. Ayan, nag-checking na siya. Tapos na siyang mag-scan guys. So ayan guys, dito tayo. Lumipat ako ng pwesto. Pumasok ako dito sa bahay. Kasi nga, against the lights po tayo doon sa labas. Kaya dito tayo tutuloy. Ituturo ko rin sa inyo kung paano ito i-determine o i-reading itong ating na-scan guys. Example lang ito guys. So pagkatapos ng ating scanning, i-click mo lang yung X dito sa X na red. Ayan, stop po siya ng pag-i-scan. So yan na po ang nagiging resulta doon. I-check natin kung ano man ang kanyang nadidetect doon. So after stop, itong may column dito sa left side,
na arrow down, kailangan nating itapat sa neutral kasi nga yung fuel condition doon na iniskan natin ay neutral lang po siya. So pagkatapos ay kailangan nating i-number 3. Ayan, para yung forma niya guys o shape ng mga items o kung ano man ang naandun ay magko-correct po siya. Tapos press interpolate. Ayan, okay lang po tayo. Yan, na-interpolate na po siya. Iko-correct lang po natin siya gamit ang correct all values. Naka-automatic mode po siya guys. Then press OK. Ayan po ang naging resulta po doon sa ating sample na scanning guys. And then guys, ito naman ang settings niya ups and down kung paano natin siya ma-determine kung ano man ang merong mga hard color dyan na kung tawagin ay baka item po siya guys. Pero ayan, mapapansin nyo dito guys, meron siyang high metal content na nasa 7.43 meter guys. So, as long as na wala tayong makikitang box formation o tunnel or cave dyan, so ang ibig sabihin yan ay, yan po nakikita dyan sa screen ay isang mga lights minerals. So yun lang guys ang aking ituturo ngayon sa ating video na ito na how to use Maria Technology Scanner. Pero medyo may kulang pa po sa mga tutorial ko doon sa reading ng ating visualizer 3D na result guys. Pero kung meron man kayong katanungan ay mag-PM lang po dito guys sa aking account na ito. At lalo na yung sa mga naka-purchase ng Maria 3D na hindi nila alam kung paano i-determine o hindi nila alam kung paano ito i-operate, itong ating bagong Maria 3D visualizer scanner. So just PM me na lang guys, and then yun na lang siguro guys, yun ang aking mai-share ngayon nitong ating bagong page. Bago ka umixit guys sa panonood nito ay please like, share, and follow guys para po maka-avail po kayo sa aking mga parapol weekly po. Kung wala man tayo sa other page ko kasi yung nahack na page, so kada linggo po ako namimigay ng aura meter. So bago ko tapusin ang lahat, ituturo ko rin kung paano gamitin ang aura meter guys, kasi maraming nagtatanong sa akin, sir, paano po yan gamitin? Nakabili ako ng ganito, ganyan, hindi ako marunong, please lang po. So kukunin ko ang ating aura meter. So ito po guys ang ating aura meter. So itong aura meter natin guys, loaded po dito ng carbonized carbon dito ating sa kanyang handle guys. And then dito naman sa kanyang pendulum, ito yung pinaka pendulum niya, ito yung nagdi-detect o ito yung dumidetect guys sa mga items na pang malapitan lang po siya guys. And then itong ating aura sensor guys ay dual sensor po ito. Meron po siya dito anti-decoy at meron po itong detector. Pero itong ating gadget guys ay pang short range locator. Halimbawa, meron kang binutasan, may butas ka na. So, doon sa ibaba guys, pwede mo itong gamitin pang pendulum. Pag ganyan po ang paghawak. Sabi kasi ng iba, sir, paano po yan gagamitin? Siyempre guys, pag meron siyang i-detect, halimbawa nito, sampulan natin guys ang paghawak nito. Ito po ang Japanese style na aura meter pendulum type. So ganito ang paghawak niya guys. Tanda, tingnan nyo mabuti guys kung saan talaga siya di-detect. Halimbawa naman itong ating relos ay meron naman siyang gold nito na content. Itatapat natin siya ngayon guys kung di-detect ba siya guys. Ayan po, ayan. So nakikita at napapansin naman ninyo. Pero kailangan ding hawakan dito sa kanyang hawakan kasi nga ay ihahatid kanya kung saan siya tuturo. Pero 45 degrees po ang paghawak niya guys. Tapos susundan mo lang siya kung saan siya lilingon. Ayan po, sundan nyo na lang po siya para po siyang locator gadget. Ayan, papunta po siya doon. Mapapansin mo yan, tatayo yan pag meron siyang nadidetect sa kanyang tapat. Ibig sabihin, pag natapatan niya yung gold, ay tatayo siya. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ayaw niyang tumayo kasi nga di mo lang ito o wala ditong mga items o mga gold contents dito sa area guys. Yan lang po ang paghawak niya guys. Pag pinpoint naman ay ganyanin mo pagka nasa loob ka na ng butas.
Ang sample niyan ay iikot yan ng malakas pag natapat naman niya dito sa kanyang dulo. Iikot yan ng paganyan guys. Ayan, clockwise po ang kanyang ikot na hindi siya hihinto. So yan lang po ang paghawak guys. Yung iba kasi ginanyan niya. Yung hawakan ang ginamit niyang pang-detector. Hindi po, mali po yun. Ito po ang hawakan, itong malaki na ito. Tapos itong mahaba, ito naman ang kanyang locator. Okay. So sa mga nagtatanong din kung bakit daw, meron kasi nakabili sa akin guys, na bakit daw mabigat itong nasa unahan. Kasi nga, hindi siguro marunong maghawak. Ayan guys, siyempre sa kung saan yan lilingon-lingon at mabigat talaga dyan kasi nandyan yung power loads niya. Lahat ng contents po, ng ingredients niya kumbaga, ay nandyan na po sa dulo. Kaya nga mabigat yan eh. 45 degrees yan ang hawakan. Pag ganyan po. Tapos, yung kung gusto mo, kailangan ang paghawak nito, gusto mo dalawang kamay, ayan, ipundo mo siya, tapos kailangan mo ring ilakad kasi nga motion detect itong ating detector. Ayan, motion detect po siya. Kung titignan natin, ayan, sampulan natin dito guys, ayan, lilingon siya, papunta doon sa ibaba. So yun po, siguro papunta yan sa aking bag. Meron akong bag doon kasi maraming mga coins, merong mga alahas din. So doon siya dumidetect. Yun lang siguro guys ang aking may tuturo ngayon guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Shout out to all Ronanian groups and lahat ng aking supporters. Please like and share nitong aking video guys. And follow my new page. Ito pong bago nating page. Tandaan, LTHP Local Treasure Hunter Pel. Thank you so much and God bless you all.